Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung ano ang messages, kapalaran, vibration, energy para sa iyong lahat. Ito ay general weekly tarot reading simula January 8 hanggang 14, 2024. So, alamin natin Pisces kung ano ang posibleng mangyayari or pwedeng mensahe lang yung makuha natin. Okay? Okay, so meron ka ditong 4 cards. First 4 cards para sa lahat ng Pisces. I hope na makaresonate kayo dito. Okay? In general to, love, relationship, travel, or kano pa man. First card, meron tayo ditong false person. So, mag-iingat tayo. Saan kayo dapat mag-ingat? Una, kailangan nyo mag-ingat sa pagbabiyahe. If ever man na babiyahe kayo this week, like may pupuntahan kayo, sasakay kayo ng tren, ng aeroplano, ng bus, or ng mga public transportation, make sure na yung mga bagahe nyo, kasi may mga baggages dito yung mga bagahe nyo, yung mga personal belongings, bag, cellphones, wallet, or kung may passport kang dala, make sure na eto ay naka-safety. Okay? So, sinasabi ng bara sa'yo dito kasi may possibilities na pwede kang manakawan or pwede mong ma-misplace yung mga personal things mo sa linggong ito. Okay, next is, may iba dito sa inyo na posibleng single na Pisces. Kasi meron ditong 13-3 and ito ay 4. Sinasabi ng barahan na kung ikaw ay single, especially kung ikaw ay babae na Pisces, may possible na encounter dito sa isang lalaki na may kaya, mapera, stable yung financial, or posibleng in a relationship ka, kasal ka na, yung asawa mo siguro, babae ka man o lalaki, siya ay magkakaroon ng stability sa financial. So, pwedeng makakuha siya this week ng pera, or pwedeng biglang yaman. Okay? So, pwedeng mag-asawa to, or posibleng, meron dito sa inyo na Pisces na may karelasyon kayo sa internet, online lang. So, parang nakikita natin dito na ikaw ay posibleng magta-travel papunta doon sa lugar ng iyong karelasyon. Okay, so yun ang nakikita natin dito. Ang first 4 cards natin, Pisces. Okay, thank you. Okay, dito naman sa other tarot deck, sa isang tarot deck, tingnan natin, Pisces, kung ano ang messages. Okay. Love where you are. 24-6. It's a balance card. Sinasabi ng baraha dito na sa linggong ito, maging sensitive tayo, Pisces. Kailangan nating maging sensitive sa mga nararamdaman natin, sa mga kinikilos natin, sa mga nakikita natin. Kailangan natin yung sensitivity this week na to. Okay? So, kung may mga gusto kayong gawin bago kayo gumawa ng aksyon, make sure na maging aware tayo sa mga tao sa paligid natin or yung mga nangyayari sa paligid natin. Kailangan natin na gamitin ang ating puso and ang ating isip sa kung ano yung gusto nating gawin ngayon. So, decision making to, wag masyadong emosyonal, wag din masyadong tuso. Kailangan balanse lang, konektado yung isip at ang puso natin sa linggong ito. Para iwas scam, 'di ba? Para iwas scam, para iwas sa mga manloloko or kano pa man. So, make sure na konektado ang ating isip at puso sa kung ano man na decision making ang gagawin. Okay. Pisces. Okay, first 2 cards natin. Meron ka ditong 9 of Cups and then King of Swords. So, sa linggong ito, sinasabi ng baraha mo na ang kailangan mong bigyan ng pansin or kailangan mo bigyan ng focus
is yung emotional fulfillment. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na nakafocus ka sa linggong ito sa pagkakaroon ng stable na relationship, pagkakaroon ng stable na relationship with your family, friends, or mga kaibigan, friends, kaibigan talaga, katrabaho, mga kapitbahay, acquaintances. So, ang sinasabi ng baraha sa'yo dito, focus ka sa pagkakaroon ng harmonious, stable, peaceful na environment, relationship, or sa usaping puso to, sinasabi ng barahan na yun ang pinaka-focus mo sa ngayon. Okay. Wheel of Fortune, wow! So, this week din, sinasabi sa'yo dito, Pisces, na may posibleng positive endings, isang decision making ang posibleng magawa mo or natapos na yung mga procrastinations mo. Siguro ang tagal-tagal mong pinaprocrastinate itong mga decision making mo, and now nakapag-decision ka na, and magse-celebrate ka na kasi sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung ano man itong pagbabagong maganap sa buhay mo or gagawin mong pagbabago, ito ay talagang magdadala sa'yo ng success and recognition and even achievements. Okay guys, thank you. Okay, next card is King of Cups, 5 of Wands. So, nakikita rin natin dito guys na may 5 of Wands, may mga tao, kung makikita mo to, may mga tao sa paligid mo or pwedeng hindi ka aware dito. Hindi sa paligid mo, malayo sila sa'yo. Like, mga sa relatives, friends na wala kang connection, pinag-uusapan ka nila sa linggong ito. Or pwede ka nilang pag-usapan. Pwedeng ikaw yung maging topic ng pag-uusap nila. Sinasabi ng baraha dito na posibleng ikaw yung topic nila. Wala ka naman din na naririnig. Wala kang naririnig kasi sa kanila yun conversation yun ng mga tao like sa messenger, personal, or sa kung ano pa man na conversation to na wala kang alam. So, sinasabi ng baraha, chill lang, King of Cups, wala kang pakialam kasi kahit pag-usapan ka ng mga tao, as long as na hindi mo naman naririnig, wala namang nagpaparating sa'yo ng pag-uusap nila, okay lang yun. So, you're at peace. Okay. Next is 3 of Pentacles and the Devil. Mayroon dito, Pisces, na plano. Parang yung iba sa inyo dito, may plano kayo na magnegosyo siguro, makipag-collaborate, or siguro may plano kayo na magbakasyon, or pwedeng yun, nakikita ko sa'yo dito, pwedeng yung iba mag-aaral, partnership, collaboration to, or pwedeng yung iba magpakasal, or pwedeng relationship or money ito. Kaso lang, merong the devil merong mga temptation sa buhay mo. May mga tao sa paligid mo na parang sila ang magiging hadlang or sila yung nagiging hadlang sa mga choices mo. Ang nakikita ko sir dito, palaging lumalabas sa mga water sign, hindi lang sa Pisces, even sa Cancer and Scorpio, is yung Capricorn energy, yung the devil. May mga plano ka like gusto mong mag-business, gusto mong magpatayo ng bahay, yung iba gusto magpakasal, gusto mag-travel, gustong bumuo ng pamilya. Ang dami-dami mong gustong gawin, like mag-celebrate or mag-organize ng celebration, but may mga tao sa paligid mo na kinokontra kung ano yung gusto mo. Okay, so Ace of Swords and Ten of Pentacles. So nakikita ko sa'yo dito na ang ganda na ito kasi ang linggong ito from January 8 to 14, it's a good news siya. Maraming magagandang balita or pwedeng ang balitang ito is tungkol sa'yo or pwedeng sa member ng family mo. It's either your husband or your wife or your kids or yung parents mo or siblings na posibleng tungkol to sa pera. It's either trabaho, negosyo, salary increase, promotion, career change, travel, or kano pa man, or inheritance or lump sum ng money. And reverse yung Six of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na may journey tayo dito, then may false person, may the devil. Tapos, reverse yung Six of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na this week is hindi siya maganda para mag-travel. Talaga. Hindi siya maganda para sa inyo mag-travel kasi pwede kayong maka-encounter ng mga manloloko, scammer, magnanakaw, or pwedeng yung travel na to is
Instead na 3 hours yung travel, pwedeng maging 12 hours. So, maraming delays, maraming hang-ups, or maraming stagnation na posibleng mangyari if magta-travel ka. But, sinasabi ng baraha, it's up to you naman kung magta-travel ka. Pero, kailangan mo lang maging aware sa paligid mo. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!